Sa sunod nating balita, ito, totoo ba na merong demolition job laban kay Senate President Escudero? Hindi ba siya mismo nagdidemolish sa sarili niya? Hindi ba siya mismo ang dahilan kung bakit nasisira siya? Kailangan pa ba siyang sirain? Kailangan pa bang magkaroon ng demolition job para siya isirain? Natatanong lang po tayo. Kasi ngayon ang sagot ni Escudero, paninira daw yung pagbibintang sa kanya sa insertion, tungkol sa malapit sa kontraktor, na na-expose tungkol sa flood control program, at kung ano-ano pa tungkol doon sa kanyang pabago-bagong desisyon o ayaw magdesisyon tungkol sa proseso ng impeachment. Lahat ng issue lumalabas laban sa kanya. So, ako sa aking opinion, Mr. Senator, hindi kailangan ang demolition job. Ikaw mismo ang nagdi-demolish sa sarili mo. Ikaw mismo ang dahilan kung bakit nasisira ka. Bakit sinisiraan ka? Bakit pinag-uusapan ka? Kasi yung kaagad-agad sa'yo, hindi mo naman ginawa na matanggap mo yung article of impeachment. Pero ang ginawa ninyo, agad-agad archive. Gusto mo pa nga, agad-agad dismissal without trial eh. O sino, kailangan ba ang demolition job doon? Kahit walang demolition job, dinidemolish nyo ang sarili nyo. Huwag nyong ibintang sa iba ang inyong kasalanan. Huwag nyong ibintang sa iba ang inyong pagkakamali. Wala akong pakalam kung merong demolition job sa iyo kung sino mang nasa likod niyan. Hindi ko kilala at hindi naman ako sasali dyan. Pero, huwag mong linlangin ang mga Pilipino, Mr. Senator. Ikaw din ang dahilan kaya ka pinag-uusapan. Sa aking personal opinion, ikaw ang sumisira sa sarili mo. Hindi ibang tao. Please like and share, subscribe and follow. Wala namang naninira kay Senator Chis Escudero, kundi sarili niya ang kanya sinisira. Sa halip na kasi na ibigay niya sa taong bayan ang hiling nito na madinig ang side ni Sara Duterte patungkol po dito sa reklamo ng impeachment, mas pinili po niya na ito ay i-archive. Diba? Nag-convene na nga sila sa pagiging impeachment court. Kaya lang, dahil nga po sa Supreme Court, tinanggalan ng bayag ang Senado. Alam niyo, parang walang bayag ang Senado. Parang wala silang power. Oo, nag-hearing sila, kung ano-ano mga ginagawa nila, abala sila, pero wala silang bayag. Yun ang tingin ko sa Senado ngayon. Kita nyo, ginagawa nga tsongkean lang ang kubeta ng Senado. Diba? Kaya po, nako, ang Senado, kung ako ang masusunod, i-abolish na lang yan. Buwagin na lang. Wala namang kwenta. Wala naman tayong nagiging kapakinabangan. Yung gusto ng taong bayan, hindi nasusunod. May mga tao dyan na ang kanilang pinagsisilbihan ay ang nag-iisang pamilya. Isang pamilya lamang at hindi po ang taong bayan. Kapakanan lamang ng mga Duterte ang inaatupag nila. Kaya, di ba, para saan pa yung Senado? Para kay Digong? Nakakahiya na meron po tayong Senado ngayon na napaka-low standard. Mga, ito, katulad nito, yung kay Chis Escudero. Tumatanggap ng pera sa kontratista, mga walang delikadesa. Etong si Villanueva, nakatanggap din daw ng 20 million. Etong si Chis, 30 million. Kaya po ngayon, mag-iimbestiga na po ang COMELEC, Chairman George Garcia. Dapat po na maimbestigahan talaga to at maipakita nyo po sa amin na kayo ay karapat-dapat pang maging chairman ng COMELEC at bigyan nyo po ng hustisya ang taong bayan. So ito po ang pahayag ni Chairman George Garcia. It's not more than 5% of their taxable income. But as far as those with contracts with the government, whether service or public works, they are absolutely prohibited from
making donations or contributions to candidates. Well, you heard the soundbite. There was an admission coming from Senate President Chis Escudero himself about the donation made by this contractor. What is his exposure there, Chairman? And what does he have to prove now to sort of tell the public that he did nothing wrong? But on the onset, face value, Chairman, did the Senate President commit something illegal? Well, Carmina, I will not easily jump into conclusions simply because I might be inhibited. Definitely a case or cases may be filed against those who received such kind of contributions or donations to the Commission on Elections, and therefore we have to really determine the culpability if there is any. But we have to likewise make a distinction. When I say that it's juridical entity or a natural entity that is prohibited from contributing, the point is who is culpable, who is liable. Under Section 95, it would appear to be the contributor, the donor, the one who gave the money. As to whether it has the same effect as to the culpability of the candidate, that I will reserve in the meantime, because that may be the crux of the controversy later. But take note that Section 95 has a title, Prohibited Contributions. And therefore, that entity being mentioned there is the company that has the contract with the government, whether service or public works. And number two, what if the person who made the contribution in his personal capacity? This is not an absolution or whatever who is culpable, but what I'm saying is there are several ways of attacking this issue, and therefore we will be making our own internal investigation. We will be making our own motu proprio investigation based on certain admissions and based on the records that we have right now. We're going to likewise look into the records from the Securities and Exchange Commission or even from the Department of Public Works and Highways. Are you... Ayan, nako, mag-initiate na sila ng kanilang pag-uumpisa dito po sa investigasyon. Dahil nga po lumutang ang mga issue na ito na nakatanggap ng tulong sa eleksyon, itong mga senador na ito. Naku, ang tataas pa naman ng ranggo, ang tataas ng pwesto sa gobyerno, no? Ay nako talaga. Kaya pala ganun katalamak ang korupsyon sa DPWH, kaya pala ang lalakas nitong mga bidder na ito, mga construction firm na makipagbidding kahit na siguro hindi na nila kaya ang proyekto, kahit na napakarami na nilang proyekto na inaatupag, katulad na lang dun sa Diskaya na bumanat ng proyekto, pero yung mga proyekto dun sa Iloilo, napabayaan, hindi natapos, hindi nagawa, mga ghost project. Kaya pala ang kakapal ng mukha nitong mga contractor na ito kasi may mga protector mula sa gobyerno. Kapag ang protector mo, senador, congressman, governor, mayor, matatakot ka pa ba? Diba? Magnanakaw na lang ng magnanakaw ang mga yan. Lalo pa at nakita nila na ang vice-presidente, kitang-kita na nagkasala sa batas, nagbanta sa Pangulo, nagnakaw sa kaban ng bayan. Pero hindi po naparusahan. So what more pa kaya itong mga kontratista na ito? Protektado ng mga senador. Nako. Ay, nako talaga. Ngayon, ito. Kung uusapan lang din naman po ng kakapalan ng muka. Ito. Papakita ko sa inyo. Ito. Kilala nyo Chuck 2 ayan. Kilala nyo yan kilala nyo yan, no? Ayan, alam nyo kung sino kasama niya? Ako? Eto na. Lumabas na ang tunay. Ayan na. Lumabas na ang tunay. Diba? Talagang nilabas na ni Chis Escudero ang kanyang kulay. Kasi ito katulad niyan, pumunta po ang etong si Jimmy Bondoc doon po sa Senado para daw po maghain ng petisyon na mag-imbestiga sa umano'y irregularidad sa nagdaang 2025 elections.
Nananawagan po sila, may petition sila, PDP laban. Isa daw po sa mga tinitingnan nila ang umano'y mishandling ng election para pernalya at pagtatago ng Starlink unit sa isang bahay sa Davao. Kabilang din sa gusto nilang maimbestigahan ang nasayang umanong boto o overvotes sa online voting at pagpapatupad ng mga kritikal na regulasyon sa pamamagitan ng mga resolusyon ng Commission on Elections. Giit nila, di intention ng kanilang petisyon na baguhin ang resulta ng eleksyon. Pero paghahandaan siguro nila yung 2028 election. Kasi bumababa popularidad ni Sara, lalo na nang hindi matuloy ang impeachment trial. Kasi ito ang ito yung isa sa mga pinoprotesta nila noong nakaraang eleksyon, ito si Jimmy Bondoc at ng PDP laban. Solid daw ang Mindanao sa kanila, napakarami nilang nakuhang boto sa Mindanao. Panalo daw sila sa Mindanao Kahit nga yung mga yung Lambino, yung mga hindi kilala, Hinlo, ang tataas ng boto, pati si pangalan nito, si Philip Salvador, ang daming boto po sa Mindanao. Kasi Mindanao lang naman ang mauuto ninyo Mga taga Davao lang naman ang mauuto ng PDP laban. Mga taga Mindanao lang naman ang kanilang makukuhang boto. Dahil nga po, di ba nabibilog nila ulo ng mga taga Mindanao pero yung Luzon, Visayas, malabo ninyong mauto yan. Actually, hindi naman buong Mindanao kahit doon nga sa BARM, marami pong boto ang nakuha ng mga taga Marcos senatoriables, BBM senatoriables. Marami, hindi naman buong Mindanao ang nauuto nitong PDP laban. Doon lang sa Davao. Baka Davao region, di ba? Mga Davao del Sur, Davao del Norte, basta yung mga Davao na, baka doon talaga marami silang boto. Pero yung kunwari, sabihin natin dito, gawing Zamboanga, mga gawing Jensan, Sarangani, Bukidnon, hindi kayo makakakuha ng malaking boto dyan. Yan ang pinaglalaban nila. Pero ako naniniwala na ito, paghahandaan nila to sa 2028 para nga naman ma-sure vote nila si Sara. Kasi tumatagilid na si Sara Magtataka kayo ba? Bakit nila Ba't nila ipepetisyon pa yan? Ano pa ba mapapala nila dyan? Wala namang mishandling. Wala namang masama dun sa ginawa ng COMELEC. Tama lang naman ang ginawa ng COMELEC. Saka hindi ba kayo nagtataka? Si Jimmy Bondoc pang number 17 yan. Pero yung pang number 13 hindi nagrereklamo. Bitter na bitter no? Kahit sabihin pa ninyo na hindi ninyo hinahabol na baguhin ang nangyari dito sa eleksyon, yung mga nanalo o baguhin ang resulta ng eleksyon. Pero pag makita mo si Jimmy Bondoc dyan, Diyos ko naman, alam na natin yon na hinahabol siguro niya yung kanyang pagkapanalo. Diba, sana iba na lang tao ang sinama dyan ni Atty. Torion. Hindi na tong si Jimmy Bondoc. Mapaghahalata na bitter na bitter. Diba sana yung iba na lang, mga abogado na lang na iba, hindi si Jimmy Bondoc. Wala kung pagbibigyan niya ng Senado, mukhang malakas sa Senado ang Duterte, no? Mga Duterte ngayon, parang naangkin na nila ang Senate. May Duterte block, tapos 19 pa yung bumoto pabor sa pagkaka-archive ng impeachment ni Sara. So talagang gagamitin nila ang lakas na ito sa Senado ngayon. Sasamantalahin nila hanggat makakagawa sila ng issue at masisiraan nila ang gobyerno ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi titigil ang mga yan. Kaya alam nyo na, pagdating ng 2028, matuto na tayo. Wag na tayong bumoto ng mga... Grabe talagang hindi na humapigilan. Patuloy na dumadami ang mga nagpipetisyon, nagpapail ng motion for consideration. Iba-ibang sektor na po ito. Sa Korte Suprema, kasama pa ang mga rally. Dahil talagang gusto nilang maliwanagan, gusto nilang mabago ang ruling ng Supreme Court tungkol sa impeachment pa rin. Kasi nga ang pinaglalaban dito ng mga mamamayang Pilipino, marginalized sector, civil society, religious organization, mga abogado ay
ang proseso ng impeachment sa lahat ng mga impeachable official, including Chief Justice at Associate Justice ng Supreme Court, hindi lang Sara Duterte. Dahil binago nga po ang initiation, binago ang proseso. Nawala yung exclusive power ng Kongreso sa proseso ng impeachment dito sa ruling na nilabas ng Supreme Court. Although hindi ito final, meron pang susunod na ruling o desisyon. Kaya nga po, iyan ang inaabangan. At dito po sa magkakasunod na mga petisyon at motion, ito ay nagpapatunay lang nagkakaisa ang mga Pilipino. At maasa naman tayo, didinggin, papakinggan, aaralin ng mga maestrado ng Supreme Court ang boses ng mamamayang Pilipino sa isyong ito. After all, lahat naman ang pinaglilingkuran ay taong bayan o mga Pilipino. Naniniwala man o hindi sa proseso, naniniwala man o hindi sa nangyayari, mamamayang Pilipino lahat yan. Yung ayaw sumama na sinasabing hindi sila kasama sa mamamayang Pilipino, di huwag, hindi naman namin kayo pinipilit. Kung saradong isip nyo, di problema nyo yan, problema ng pamilya nyo. Ako, ang sinasabihan ko yung open ang kaisipan, may talino at malasakit sa bayan. Hindi sa isang pamilya o isang tao lang. Kaya itong nangyari at nangyayari sa Korte Suprema, alam kong nararamdaman ng Korte Suprema ang hinaing boses ng mamamayang Pilipino. Kaya sana ay magbago sila at tanggapin ang pagkakamali kung nagkamali, panindigan ang kaalaman at kabutihan ng mamamayan, hindi ng iilan. Hopefully, ayusin ito ng Korte Suprema. Kahit sino pwedeng mag-file, hindi lang ang Kongreso, hindi lang ang gobyerno, ng motion or petition. Kahit sino, welcome po. Kaya kung meron pang susunod, hahabol, okay lang po yan. Wala pong limitasyon, hindi pinagbabawal ang mga galaw sa tamang pamamaraan. Yan ay parte ng rule of law na pinaiiral ng gobyerno. Okay? Any comment, reaction, malaya po kayo. Hindi na po talaga nakakagulat kung merong ganitong litrato na makasama ni Chis Escudero ang isang PDP laban o Duterte senatoriable nung nakaraang 2025. So eto po, meron na silang tingin ko ginagapang na nila, inuumpisahan na ang kandidatura para sa 2028 ni Sara Duterte. Impeachment in archive. Kasi malaki talagang kasiraan to kay Sara Duterte at kay Digong. Maraming sikreto ang lalabas dito po sa impeachment trial. Kaysa malaman nga naman ng taong bayan. Kasi once na ito matuloy man o hindi, kasi matuloy, ma-acquit man o hindi si Sara, talo si Sara dito eh. Kasi marami pong lalabas na mga na mga katarantaduhan ni Sara. So, etong impeachment, hindi talaga dapat matuloy. So, in-archive. Ang Pandora's box ni Sara Duterte mabubuksan dito sa impeachment na ito. Lahat ng modus sa pagnanakaw ng mga Duterte at ni Digong noong siya ang presidente, pati ng kanyang mga kaalyado, mabubuking. So, hindi po talaga option ang matuloy ang impeachment. Kailangan talaga dismissal, archive, o talagang patay na. Ngayon, makikita natin mayroong PDP laban na nagpunta ng Senado. Ito'y pagpapakita na talagang kopong-kopo nila ang Senado. Bakit hindi sila sa Senate pumunta? Bakit hindi sila sa Commission on Election nagpunta? Bakit hindi sa Ombudsman o sa Sandigan Bayan o saan mga parte ng ahensya ng gobyerno? Bakit sa Senado? Kasi alam nila malakas sila sa Senado. Alam nila may Duterte Black, may Duterte 7. Si Marcoleta, nagpapanggap lang naman yun na hindi Duterte, pero Duterte naman talaga di ba? Hindi naman alam mo yung pag sinabi mong hindi Duterte si Marcoleta, parang hindi. Di ba? Kaya po, eto, pagpunta ng PDP laban kay Chis Escudero, eto'y isa na ring sign na baka magulat tayo. Sara Duterte at Chis Escudero na sa 2028, di ba? Sara Chis. Kapag po nangyari yan, etong si Robin re-electionist ng senador.
O, iboboto nyo pa ba yung may tauhang nagchochongki sa kubeta? Diba? Baka manalo pa ulit kasi 3 term ang ano yun ang pangkaraniwan sa ating mga senador, nakaka 3 term, di ba? Baka po iboto pa din ng mga bobong DDS at iboto pa din ng ilan nating mga kababayan kasi nga sikat na artista. Kahit na nagkakalat sa Senado, tayo magdudusa. Tayo po ang magbabayad ng sahod niyan. So 18 taon natin papasahuran ng isang bobong senador na matalino pa mga anak natin sa grade 1. Nakakahiya lang biro mo Pilipino ka, meron kang senador na bobo, papasahuran mo 18 taon. Nakakahiya tong henerasyon natin na to. Pag nakita ng mga bata ngayon, paglaki nila, makikita nila senador si Robin Padilla pala 3 term, di ba? Parang nakakahiya, parang ano pa nagawa niyan? Biro niyo 3 taon na yan sa Senado, pulpul pa din. Wala namang kapakinabangan ng mga batas na nagawa niyan para sa mga Pilipino. O yung baka yung Eddie Garcialo ba yun? O ewan ko ano ba yung batas na niyan, yung merong batas na para sa mga artista. Sa mga taga-movie industry lang yun. Hindi buong Pilipino sa makikinabang nun. Diba? Wala po tayo magiging kapakinabangan diyan. Tapos gusto pang gawing legal lang pagchochongke. Yung chongke daw gagamitin sa medical. Nako. Baka para makabili lang yung kanyang tauhan. Na nagchochongke sa kubeta. Ewan ko kung totoo yan. May nakita ako si Nadia Montenegro daw yon. Tapos sabi ni Nadia Montenegro sa News 5 ko rin yata nakita yun. Sabi may dala lang daw siyang vape. Ako alam ko amoy ng sigarilyo dahil nagyoyosi ako dati. Alam ko ang amoy ng vape dahil nagbe-vape ako dati. Alam ko ang amoy ng chongke. Dahil lahat ng mga taga dun sa amin, kapag nakita ko sa mga sulok-sulok sa may sagingan, sa may tabing ilog, bigla ko maamoy. Kala ko kung ano yung mga yun. Yun pala yun, yung chongke. Kaya alam nyo po, alam ko yung mga amoy na yan. Diyos ko naman. Bobo yung mga taga-senado na vape yung naamoy nila. Sasabihin nila vape lang, na chongke yung naamoy nila. Tapos sasabihin, vape lang yun. Bakit meron ding vape na merong may chongke? May chongke flavor. Di ba may nahuli nga yan? Isang truck ba yun na mga juice may halong chongke. Lasang chongke daw. Kaya wag niyong lokohin ng mga Pilipino. Sana nga maimbestigahan talaga yan at mapanagot at mapagbayad at sabihin kung saan ang source. Bakit nakakabili yan? Taga-Senado yan. Biro nyo bumibili ng chongke. Di ba? Kaya dapat maparusahan yan. Mabalik tayo dito kay Chis Escudero. Tingin ko kukonsintin lang ni Chis yan. Kaalyado niya si Robin Kaalyado nila. Kumbaga talong-talo po tayong mga Pilipino sa sa Senado. Kaya i-abolish na lang siguro. Sino kaya ang pwedeng manawagan diyan o mag-initiate na buwagin na lang yung Senado? Siguro sa charter change, pwedeng isama yan. Tanggalin na lang, parliament na lang tayo, kaya federal na lang tayo. Tanggalin ng mga senador, mga wala namang kwenta So kung mabago ang konstitusyon hanggang 2028, pagkatapos ng eleksyon yata, doon lang yan parang magiging yan. Kunwari lang, pagkatapos ng eleksyon 2028, doon maisakatuparan yung federal or parliament, di ba? At least wala ng senador na papasahuran tayo ng mga pro Duterte at hindi po pinoprotektahan ng taong bayan. Kung hindi ang pinoprotektahan po ay ang mga nagnanakaw sa kaban ng bayan at mga kawatan, di ba? So tignan natin kung saan hahantong ang tagpong ito at tayo naman mga Pilipino, mapagtiis naman tayo di ba? Hintay-hintay lang tayo, giginhawa rin po buhay natin. Siguro lalo na mga bibilis ang pagkakataon na yan, nagiginawa buhay natin kapag wala na yung mga senador na pahirap sa bayan. So, yun lamang po. Mama chup-chup, love you, God bless us all, Pilipinas, God first. Thank you po, Sir Mike Abe sa yung video. MA Pinoy TV at Mike Abe Opinions dito po sa YouTube. Suportahan natin ang walang fake news na YouTube channel ni Sir Mike Abe.